Dito tayo ma'am sa next nating topic ano, for sure nasubaybayan niyo ma'am yung SONA ng ating presidente noong nakaraang Monday. Kung siguro ma'am kung ire-rate niyo kumusta po ba ang, performance ni PBBM para sa inyo? Satisfied ba kayo ma'am sa naging, SONA niya, ma'am? Na hindi dahil, BBM supporter ako, ano 'no, yung parang magsipsip ako na gano'n 'no. Of course naman, satisfied naman ako at na-touch naman ako kasi medyo huli na hindi talaga ako nakapanood ng live ng SONA ng ating, pangulo. Bagamat noong nag-PM ka sa akin na i-interviewin mo ako with regards of this, kailangan ko talaga siyang panoorin para alam ko yung isasagot ko sa iyo at kahit papaano ay may mapulot ako na mga magagandang ginawa niyang proyekto at lahat ng binanggit niya doon nakakabusog ng damdamin, nakakabusog ng ano ba, masarap pakinggan sa tenga 'no, yung kanyang mga ginawa at, okey naman 'no, talagang makikita natin na updated siya sa lahat ng sulok ng Pilipinas, lahat ng proyekto na ginagawa ng ating gobyerno. Makikita natin sa kanyang pananalita na updated siya 'no, alam niya. So, alam niya rin yung kanyang sinasabi sa SONA. Opo. Ano ang masasabi niyo ma'am sa mga kritik ni President Marcos Jr.? Yung iba naninira pa talaga, eh. Yung iba talagang sinisira yung reputation ni President Marcos Jr. Ah, ano yung masasabi natin dun, Ma'am Miles? Yes, sa politics hindi talaga nawawala 'yan. So, sabi nga ano, kung saan ka nakasuporta, i-expect mo talagang may mga critics. So, mag-expect ka talaga na may mga hindi talaga mag-a-appreciate 'no. Siyempre kasi hindi naman siya yung gusto nilang suportahan. So, wala po tayong magagawa do'n dahil ang utak ni Juan hindi po utak ni Pedro. So, gano'n talaga 'yun, Bomboquier. Kaya hindi nawawala. Marami rito sa Japan, marami sa iba't ibang bansa, marami tayong nababasa na yung SONA sana ang sinasabi nila. Maraming sinasabi nila na puro daw salita o hindi naman daw nakikita sa gawa. Maraming gano'n, maraming wala naman daw 20 kilos na bigas, yung mga gano'n. So, marami. But mahirap ang maging isang pangulo ng Pilipinas. Bagamat mahirap, si pangulo natin ay nakikita naman natin na halos mahilo na 'no, sa kakapunta sa ibang bansa para hikayatin 'no, ang mga ibang leaders para tumulong sa Pilipinas. Ayan po. Okay po yun. And dito ma'am, dun sa SONA ni President Marcos Jr., may nabanggit din siya ma'am, na parang may ito nire-recall ko lang ma'am ano, parang may nabanggit din siya ng magandang bagay, tungkol sa mga OFW, yun. Yun yung nabanggit niya rin ano po. Ano ang reaksyon niyo ma'am, nung yun nga po parang may nabanggit din ang ating presidente regarding sa mga OFW, Ma'am Miles? Iba't ibang bansa na yung mga nakakulong na mga tinulungan niya para sila ay mapauwi na sa Pilipinas. Meron naman na nakita na natin na nagawa niya ano. Bukod diyan yung sinasabi nga niya na dahil na rin no, sa pagkakaroon ng digmaan sa Iran at ibang bansa ay sinabi rin niya na nakiusap din siya no, sa mga leader ng Iran no, para magkaroon ng safety o seguridad ang ating mga kababayan. At bukod diyan yung mga delays ng mga OFWs natin sa pagbayad ng kanilang mga utang sa mga pag-ibig and everything ay matutulungan niya ang mga kababayan natin na huwag naman biglain no, sa pagbayad nito. At malaking bagay ito para sa kanila, para sa ganun at magkaroon sila ng
time to pay. And aside from that, Bombokier, na narinig ko rin na ang sabi niya doon sa mga OFWs natin na mga nag-abroad ng mga teachers ay bibigyan sila ng mga chances na makapagturong muli sa Pilipinas para sila naman ang tawagin nilang sir and ma'am. Am I right? Parang Opo, yun. yan. Opo, yan. Pero dito, ma'am, kung kayo yung tatanungin, ma'am, ano ba, ma'am, yung pinakagusto nyong character trait ni President Marcos Jr., Ma'am Miles? Character. Yung ano niya, katangian niya, ma'am, bilang presidente. Yung pinakakatangian ni BBM. Siguro, yung pagiging mahaba ang kanyang pasensya. Parang, siyempre pag sinabi mong leader ka o presidente ka ng isang Pilipinas, nasa iyo lahat ng power eh. But hindi niya yung ginagamit sa mga taong manlulupig na sinabi niya. Po, yun. And ito, ma'am, bago tayo magtapos sa ating interview, siguro, ma'am, ano na lang yung maiiwan natin na paalala, mensahe, especially sa mga kababayan po natin dyan sa Japan na naapektuhan ng lindol and even dito sa Pilipinas, Ma'am Miles, tungkol naman sa naging sona ng ating presidente. Ano po yung ating maiiwan na message para sa ating mga kababayan, ma'am? Mga kababayan, siyempre, dapat nga ay, sabi nga dapat ma-appreciate natin yung kanyang ginagawa kasi marami naman siyang ginawa talaga at marami pa siyang gustong tapusin at sino ba ang hindi may gusto na magkaroon tayo ng mas magandang bansa at mas magandang future sa ating mga kabataan. 'Di ba? So support na lang tayo sa ating pangulo at sa mga susunod pang magli-leader ng Pilipinas. Yun, okay. Very well said, Ma'am Miles. Anyway, salamat, ma'am, sa pagpa-unlock sa interview and hopefully maging maayos na po yung situation dyan po sa Japan, especially doon sa mga niyanig ng lindol sa Kumamoto. Maraming salamat, ma'am, sa pagpa-unlock sa interview. Ingat po kayo dyan. God bless po. Yes, maraming salamat din sa iyo, Bombo Care, at maraming salamat po sa ating mga nakikinig na mga kabombo, lalo na dyan sa Naga, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at sa ating mga kababayan dito sa Tokyo, Japan, at sa aking mga followers at Team Kiday at sa aking mga kamag-anakan. Maraming salamat sa inyo at magandang umagang muli. Magandang umaga sa iyo, Bombo Care, at napakainit. At sige, live mula rito sa Tokyo, Japan. Ito po ang yung Bombo International News Correspondent Miles Briones Beltran, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo.